Matapos aksidenteng umamin, DILG Secretary Benhur Abalos kinuyog ng maraming Pilipino. Samantala tukoy na ang nagmamay-ari sa nakumpiskang bilyon-bilyong pulburon sa isang checkpoint sa Alitatag, Batangas. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ito ang hindi inaasahang balita o update mula mismo sa Philippine National at Department of Interior and Local Government Unit kung saan nabuko na wala sa kulungan ng driver na si Adjalon Michael Zarate dahil mismong inamin ni Secretary Benhur Abalos na ito ay nasa munisipyo ng Batangas City. Tila only in the Philippines nga raw ang ganitong mga eksena dahil sa halip na nasa kulungan, naghihimas ng rehas ang controversial driver na di umano'y may bitbit na nasa 13.3 billion pesos na pulburon na nahuli sa Batangas City. Inilaglag mismo ni Benhur Abalos ng kanyang sarili sa pag-aming wala sa kulungan ng controversial driver at ito ay nasa syudad lamang ng Batangas. Suspetsya pa ng maraming netizens, mukhang nagpapasarap raw ng buhay si Adjalon dahil hindi man lang nito naranasan ang maghimas ng rehas kahit pa may mugshot na inilabas ang Philippine National Police. Bukod sa nakablur na ang mukha at shaded pa ang pangalan nito sa nameplate na hawak, mukha para umanong heavily edited ang mugshot nito. Panoorin ang full update kung saan aksidenteng inilaglag ng DILG Secretary na si Benhur Abalos ang kanyang sarili matapos aksidenteng maamin sa nasabing interview na sa halip naghihimas ng rehas, tila hindi nakakulong at si Adjalon ay nasa Batangas lamang. So ito po siya, yung mugshot ng arrest. Kasi maraming katanong, nasaan na po siya ngayon? Siya ay nasa Batangas, nasa provincial office ng Batangas, no? At siya ay nademanda na ho ng tinatawag nating violation of Comprehensive Dangerous Drugs Act, violation of Article 2, Section 5 of RA 9165. Ito yung transporting, no? Illegal transportation of drugs. At kung hindi ako nagkakamali, pati illegal use of car plates, no? Dinimanda rin siya. Samantala, sinampahan na ng pulisya ang driver ng van na nakuhanan ng bilyon-bilyong piso ng pulburon sa isang checkpoint sa Alitatag, Batangas noong Lunes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Public Colonel Jean Pajardo, kasong paglabag sa Section 5 Article 2 o Transport Illegal ang isinampang kaso laban sa suspect na si Adjalon Michael Zarate. Matapos ang imbentaryo na nakuhang pulburon noong Lunes ng gabi at dinala na ito sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa tamang dokumentasyon. Subalit base sa unang sinabi ng Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na more or less nasa 2 tonelada na may halagang 13.3 billion pesos ang nakumpiskang pulburon sa nasabing van, ay umabot na lamang ito sa 1.424 kilo. O kabuoang 9,684,920,400 pesos base sa natapos na imbentaryo. Sa ambush interview naman kay Abalos sa Kamkrame, pinaliwanag nito na walang nangyaring kababalaghan kung bakit nabawasan ang dami ng pulburon base sa kanilang unang estimate dahil sobrang higpit umano na ginawang dokumentasyon at pagbilang sa mga nasabing pulburon. Ayan po siya. Nakakulong po ang taong ito. Magpuntahan niyo po kasi maraming tatanong ano na nangyari sa kanya. So, just so alam po natin, no? Ayan lang po. Ngayon, so eto lang ho, para malaman nyo lang po na ano ba talaga yung sinabi namin. Kasi nga, at that time, no? Sige lang, Jean. At that time, nung pagkahuli pa lang, doon na yung mga media, lahat. So, tinatanong ko kay Jean, no? Jean, ano ba ito? Sabi niya sa akin, sir, estimate ganito. Jean, paki-explain mo nga kung paano nangyari. Tsaka natatanda ako, napakinggan ko sa radyo yung interview sa'yo. Sabi mo, still under investigation so I cannot give further details. Oo. Kaya maingat ka nun eh. Maingat ako. So ito po yung interview. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito. Yeah, natanda mga nga. 2 tonelada. 2 tonelada. So, teka muna, at ito'y more or less, Inagalo ko na, inigis ko na, inulit ko pa. Sinabi ko, estimate, approximate, higit, kumulang. Tatlo yun. Paulit-ulit ko sinabi. Pakiulit-ulit. Sige. Para approximately, lang kung maingat sa mga... Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito. Pinagalo. Mga 2 tonelada.
2 tonelada. Okay? So, narinig yun naman. Siyempre, at that time, makikita mo madami, hindi mo kagad mabibilang kung kano eksakto po yun. And we were being asked, no? So, it was PIDEA who gave that. I think this is the one beside mo, yung nakaputi, si Asek Gamban. Yeah. And this is the same estimate din na bigay sa ating Pangulo. And if you will also see his statement, sinabi niya rin estimate, no? Meron din ang Pangulo, sinabi niya estimate. Ito ho. Napakahapon ng report kung Estimate. kung nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot Okay. ito Ayun, ulit mo na. Sabi niya, narinig niyo ha? Sige, okay na. So, sinabi niya rin estimate. Jean, paki-clarify lang yung portion na yun. So, best evidence. Yes, sir. Yung ating pong Chief PNP at yung ating SILG po ay dumating a little over lunchtime of April 15. During that time po ay hindi pa po nagsisimula yung official inventory. Dahil nangyari po yung pag-flag down po ng photon po around 8 a.m. And immediately thereafter po ay itinabi po yung sasakyan after po niya sinubukan na umalis po. So hinarang po siya at nang makita nga po yung kanyang may mga plaka po na nakita doon sa loob ng kanyang sasakyan nung binaba po niya yung kanyang bintana ay nakita po doon yung mga plaka po at naamoy po ng ating mga pulis na nagbabantay sa checkpoint na may masangsang na amoy po doon sa loob nung binaba po niya. So he was requested to alight from the vehicle at siya po mismo yung nag-open po nitong sasakyan ay pinakita po natin na siya po mismo at tinuro po niya yung laman po ng cotton band. So kung nung nagbigay po ng estimate po yung ating SILG ay kagaya ng nasabi ko ay hindi pa po nagsisimula po yung inventory because kailangan po nating masecure yung 3 required witnesses. Yung barangay official, yung media po at yung representative po ng DOJ. At sinecure po natin, yun po yung unang-unang tagubilin po ng ating SILG at ng ating Chief PNP sa Regional Director po ng PRO4A na siguraduhin po na secured po yung mga illegal drugs. So, sinecure po natin yan, nilagyan po natin ng yellow lane, naglagay po tayo doon ng tent, at inintay po natin yung mga chemist po ng PIDEA before we started the official inventory. So, when our SILG was asked about the estimate, so ang estimate po ng PIDEA as expressly stated po ni Deputy Director for Operation po ng PIDEA na si Asek Renato Gumban, he said na mga more or less aabot ito ng 2 tons. Hindi tayo sigurado. So gayon po yung naging ugat po kung bakit nasabi po na more or less 2 tons po. Okay. Settled na yan tayo sa issue na yan. From April 16 up to now, he was charged already. Pero yung investigation, nag-expand ba kung sino ang nagpadala, yung mga other possible accused? Sa ngayon, ma'am, ay tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating case.